Mariing suminghal si Ming at inilabas ang kanyang immortal token sa kanyang baywang at malamig na sinabing buksan nila ang kanilang mga mata at tingnan kung sino siya. Ang tatlong taong mayabang ay biglang natahimik. Ang token ni Ming ay nagpapatunay na siya ay isang ganap na tagapagmana ng templo at ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanilang mga nakatalang alagad at ang mga tagapagmana ng templo ay karaniwang sadyang nakatatakot at kung magkakaroon ng alitan ay maaaring lahat sila ay mapahamak. Agad na nagsalita ang isa sa kanila at sinabing siya ay mula sa Immortal Temple pala at ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi interesado si Ming na makipag-usap sa maliliit na taong ito at tinawag niya ang treasure-seeking mouse at nagtanong kung kaya nitong maamoy ang anumang bakas. Ang pang-amoy ng maliit na daga ay sadyang napakatalas at tumalon ito sa lupa at suminghot sa kaliwa at kanan at sa wakas ay pumasok sa tindahan at nakakita ng isang hibla ng buhok sa isang sulok. Tiningnan ni Ming ang buhok at nagtanong kung may natitirang pagpatay ito at kung iniwan ito ng pumatay at tumango ang maliit na daga at itinuro ang kanyang maliit na paa upang ipakita ang direksyon. Walang pag-aatubili si Ming at hinayla si Liu Piao at sinabing umalis na sila. Ang dalawa ay umalis ng mabilis at naiwan ang grupo ng mga tao na tahimik at walang masabi. Mabilis na lumabas si Ming sa Yi City at unti-unting pumasok sa isang walang katao-tao na kabundukan. Nag-alala si Liu Piao at sinabing baka masyadong mapanganib para sa kanilang dalawa lamang at sumagot si Ming na huwag itong mag-alala dahil ang Adamantine Rat ay may kakayahan ng isang longevity realm na master at bukod pa rito ay ang 9-star Flying Palace ay nasa malapit lamang at handang sumaklolo anumang oras. Nakahinga ng maluwag si Liu Piao at nagpatuloy silang dalawa sa pagpasok. Hindi nagtagal ay isang bundok ang hamarang sa kanilang daan at ang maliit na daga ay nabahalang tumalon ng 2 beses at nag-ingay. Pinikit ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing tila ito ang pugad ng mga magnanakaw at pamito siya at ang Adamantine Rat ay mabilis na lumabas upang magsiyasat. May paghangang tiningnan ni Liu Piao ang papalayong Adamantine Rat at sinabing kahit napakalakas nito ay masunurin itong sumusunod kay Ming at tila siya ay hindi makapaniwala. Ngumiti si Ming at sinabing kung gusto niya ay ibibigay niya ito sa kanya at nagulat si Liu Piao at nagtanong kung totoo ito. Sumagot si Ming na hindi siya kailanman nagsisinungaling ngunit kailangan munang maging martial god siya at mayroon siyang malakas na tiwala na kapag siya ay naging martial god ay hindi na siya nito matatalo. Tuwang-tuwang sumagot si Liu Piao at bukod sa malakas ang Adamantine Rat ay napaka-cute pa nitong tingnan at ang pagkakaroon ng ganitong makapangyarihang alagang halimaw ay malaking tulong para sa kanya at nagpasalamat siya kay Ming at sinabing hindi niya inaasahang magiging ganito ito kabukas palad. Sumagot si Ming na huwag itong mag-alala. Habang nag-uusap sila ay isang anino ang kumislap at ang Adamantine Rat ay bumalik na at sinabi nitong may isang kuweba sa gitna ng bundok at ito ay napakalaki at diretsyong papasok sa loob ng bundok at maraming malalakas na tao ang nagtatago roon. Nagtanong si Ming kung gaano sila kalakas at sumagot ang Adamantine Rat na may isang nasa 8th realm Dharma Heaven, 2 nasa 5th realm, isang nasa 3rd realm at ang natitirang 13 ay pawang martial arts saint o supreme master. Bahagyang nagulat si Ming at ang kasabihang 100 milyong martial arts saint at 1 bilyong martial god ay nagpapakita kung gaano kahirap ang pagsasanay ngunit sa lugar na ito ay may mahigit 10 martial arts saint at supreme master at may 4 pang dharma na namumuno kaya malinaw na hindi ito isang maliit na paaralan lamang at tiyak na isang puwersang nasa antas ng isang dakilang sekta. Sinabi ni Ming na pumunta sila at tingnan ito. Sa gitna ng bundok ay may isang kuweba at sa sandaling ito ay may 2 bantay sa harap nito na nag-uusap ng walang kabuluhan. Pumasok si Ming sa kanyang invisible state at dinala si Liu Piao at ang Adamantine Rat at pumasok sila nang hindi napansin ng 2 bantay. Ang loob ng kuweba ay sadyang napakalaki at habang paloob sila ay lalong lumalaki ang daanan at sa wakas ay bumuo ito ng isang napakalaking silid sa loob ng bundok. Sa sandaling ito ay may mahigit 10 tao ang nagtitipon sa loob at sa kanilang harapan ay puno ng iba't ibang uri ng espiritual na prutas at maging ang 8th realm Dharma Heaven na master ay nanlalaki ang mga mata at sakim na binibilang ang mga ito. Pinikit ni Ming ang kanyang mga mata at malinaw na ang mga prutas na ito ay orihinal na pag-aari niya at ninakaw ito ng mga taong ito at pinatay pa ang lahat ng tauhan ng kanyang tindahan.
Tumawa ng malakas ang 8th Realm Dharma Heaven at sinabing napakalaki ng kanilang kinita sa pagkakataong ito at orihinal na nais lamang nilang manira at pumatay ng ilang tao ngunit hindi nila inaasahang magkakaroon sila ng ganitong ani at ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na sumang-ayon at isang martial arts saint ang nakangiting pumulot ng isang prutas at inilagay ito sa kanyang bibig at masayang kumain. Nagtanong ang martial arts saint na ito na dahil sa dami ng mahahalagang prutas ng kabilang panig ay tiyak na may malaking pinagmulan ito at baka magalit sila sa kanila ngunit ang kanyang mukha ay walang bahid ng pag-aalala. Mariing suminghal ang 8th Realm Dharma at sinabing ang kanilang longevity sect ay kailanman ay hindi natatakot sa sinuman at bukod pa rito ay ang Eternal Divine Mountain ang nag-utos sa kanila na kumilos at kung may magtatanong ay ang Eternal Divine Mountain ang haharap at wala itong kinalaman sa kanilang sekta. Ang martial arts saint ay may kakaibang ekspresyon at sinabing hindi niya maunawaan kung bakit gagawin ito ng Eternal Divine Mountain sa isang maliit na tindahan ng prutas at nagtaka kung ito ay sulit. Ipinaliwanag ng 8th Realm Dharma na ayon sa kanyang narinig mula sa itaas ay ang Eternal Divine Mountain ay nasa negosyo rin ng espiritual na prutas ngunit ang bagong tindahang ito ay lumalawak ang negosyo at marami na itong sangay sa buong Tianyuan at hindi lamang ito mas mura kundi mas maganda pa ang kalidad ng mga prutas at kung hahayaan silang magpatuloy ay paano nakikita ang Eternal Divine Mountain. Isang Supreme Master ang hindi nakapigil at nagtanong kung magkano ang maaaring kitain sa pagbebenta ng prutas at ang Eternal Divine Mountain bilang isa sa 4 na Divine Lands ay hindi dapat kumilos para sa ganitong kaliit na bagay. Agad siyang pinandilitan ng marami sa kanila at sinaway siya ng 8th Realm Dharma at sinabing siya ay isang hangal at nagtanong kung inaakala ba niyang maliit na negosyo ito at ipinaliwanag na sa bawat yugto ng pagsasanay ay halos kailangan ang mga espiritual na prutas at bukod pa rito ay kailangan din ang mga ito sa paggawa ng mga gamot at ang totoo ay ang laki ng merkado ng espiritual na prutas ay umaabot sa 15 hanggang 20% ng kabuuang kalakalan sa Tianyuan. Nang marinig ito ay nagulat ang lahat at hindi nila inaasahang ang mga ordinaryong prutas ay may ganito kalaking merkado. Biglang nagsalita si Ming at sinabing may kaunti itong talino at alam nitong may magandang kinabukasan ang negosyo ng prutas at ang kanyang anyo ay lumitaw sa di kalayuan at si Liu Piao Piao ay lumitaw din at silang dalawa ay nakatayo ng magkatabi. Nagtanong ang mga tao sa paligid kung sino sila at agad nilang pinalibutan sina Ming at Liu Piao Piao at handa ng umatake. Kalmadong sumagot si Ming at nagtanong kung hindi ba nila siya kilala at sinabing napakawalang galang naman ito at ninakaw nila ang kanyang mga prutas ngunit hindi man lamang nila alam kung sino siya at ito ay sadyang katawa-tawa. Nagulat ang 8th Realm Dharma at nagtanong kung siya ang may-ari ng tindahan at sumagot si Ming na magsalita sila kung nais nilang humingi ng tawad at magbayad o kung nais nilang tumanggap ng parusa. Isang Third Realm Dharma Heaven na master ang tumawa at sinabing siya ay isang hangal at isang maliit na martial arts saint ay nangangahas magsalita ng malalaking salita sa kanilang harapan at nagtanong kung hindi ba siya natatakot na maputol ang kanyang dila. Pagkasabi nito ay biglang sumakit ang kanyang mukha at hindi niya malaman kung paano siya nasampal at nagulat ang lahat dahil walang sino man ang nakakita kung sino ang umatake at kung paano ito nangyari. Ipinagpag ni Ming ang kanyang kamay at may pagkayamot na sinabing ang kanyang mukha ay malangis at nagtanong kung naglagay ba ito ng mantika ng baboy. Ang Third Realm Dharma Heaven ay halos mabaliw ngunit sinabi sa kanya ng kanyang katinoan na ang martial arts saint na ito ay sadyang nakatatakot at tiyak na hindi niya ito kayang labanan. Ang 8th Realm Dharma Heaven ay ikinuyom ang kanyang mga kamao at malamig na nagtanong kung ano ang nais nitong gawin. Nagtanong si Ming kung siya ay bingi at sinabing na ilatag na niya ang kanyang mga kondisyon at maaari na silang pumili at ang kanyang tono ay puno ng pagkainis. Sa sandaling ito ay tumalon si Xiao Gang sa kanyang balikat at naglabas ng kapangyarihan ng isang longevity realm na master at sa isang iglap ay isang nakatatakot na presyon ang bumalat sa lugar at ang lahat ng tao kabilang ang 8th Realm Dharma Heaven ay napaluhod sa lupa at ang kanilang mga mukha ay namutla at takot na tumingin kay Xiao Gang sa balikat ni Ming. May sumigaw na ito ay isang longevity realm na master at pagkatapos ay ang lahat ay yumuko at sa harap nito ay ang mga Dharma Heaven ay walang halaga at parang mga langgam at mas mabuting wala silang anumang iniisip dahil kung hindi ay tiyak na mamamatay sila. Umiling si Ming at sinabing hindi talaga sila iiyak hanggat hindi nila nakikita ang kabaong at itinuro ang 8th Realm Dharma at inutusang tumayo ito. Kahit tumayo ito ay nakayuko pa rin ito at hindi nang ahas tumingin ng direkta kay Ming. Malamig na nagtanong si Ming kung siya ay mula sa longevity sect at sumagot ito na siya si Song Tima isang elder ng kanilang sekta at hindi siya nang ahas magsinungaling at sinabi ang lahat ng totoo.
Nagtanong si Ming kung ang Eternal Divine Mountain ang nagpadala sa kanila at kung ano ang kanilang sinabi noong una at dahil narinig niya ang kanilang naunang usapan ay direkta niya itong tinanong. Mabilis na sumagot si Song Tima na sila ay inutusan ng Eternal Divine Mountain at 3 araw na ang nakararaan ay nagpadala ito ng isang sugo upang kausapin ang kanilang pinuno at hiniling na linisin nila ang lahat ng tindahan ng prutas at ang kanilang longevity sect ay isang maliit na puwersa na umaasa sa Divine Land kaya paano sila mangangahas na hindi sumunod at kaya ipinadala nila ang kanilang grupo upang isa-isang linisin ang mga tindahan. Nagtanong si Ming kung hindi lamang isa ang kanilang ninakawan at sumagot si Song Tima na anumang tindahan ng prutas kanino man ito ay dapat nilang linisin at ang tindahan nito ay ang ika-9 na nilang pinakialaman. Nagtanong muli si Ming kung ang Eternal Divine Mountain ay nasa negosyo rin ng prutas at kung gaano kalaki ang kanilang negosyo at tubo at nais niyang kumuha ng mas maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi inaasahan ni Ming na maraming alam si Song Tima at mabilis nitong ipinaliwanag na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nag-aaral sa Eternal Divine Mountain kaya may kaunti siyang kaalaman at isa sa mga kontroladong malalaking mundo nito ay sagana sa mga espiritual na prutas at ginagamit nito ang kalamangan na ito upang kontrolin ang 2/3 ng negosyo ng prutas sa Tianyuan at ang kanilang taunang tubo ay umaabot sa 50 bilyong longevity coins. Lihim na nag-isip si Ming at ang kanyang gasto sa prutas ay halos hindi gaanong mahalaga at kung kukunin niya ang bahagi ng merkado ng Eternal Divine Mountain ay ang kanyang tubo ay hindi bababa sa 60 hanggang 70 bilyon at kung makokontrol niya ang buong Tianyuan ay ang kanyang taunang tubo ay maaaring umabot sa mahigit 100 bilyong longevity coins at sa isang taon ay 100 bilyon at sa loob ng 100 taon ay 10,000 bilyon at ang perang ito ay sapat na para sa pagunlad ng Heavenly Dao Sect. Tumango siya at sinabing ang 50 bilyong tubo ay sapat na dahilan upang gawin ito ng Eternal Divine Mountain. Sinabi ni Song Tima na sa totoo ay ang Eternal Divine Mountain ay may negosyo rin ng prutas sa ibang malalaking mundo at ang tubo roon ay hindi mas mababa kaysa sa Tianyuan. Sinabi ni Ming na naitanong na niya ang lahat ng kanyang nais at ngayong pinatay nila ang kanyang mga tauhan at ninakaw ang kanyang mga prutas ay anong parusa ang dapat nilang tanggapin. Nang marinig ito ay sunod-sunod na lumuhad ang lahat at sinabing alam nilang nagkamali sila ngunit wala silang magawa at nakiusap na palampasin sila nito at huwag silang patayin. Malamig na tumawa si Ming at sinabing maaari silang hindi mamatay ngunit kailangan nilang bigyan siya ng dahilan upang hindi sila patayin. Mabilis na nag-isip si Song Tima at sinabing may alam siyang isang lihim ng Eternal Divine Mountain at kung sasabihin niya ito ay maaari ba silang hindi patayin ito at nagkaroon ng pag-iisip si Ming at nagtanong kung anong lihim ito at kung ito ay may sapat na halaga ay natural na palalayain niya sila. Nagpasya agad si Song Tima na iligtas ang kanyang buhay at hindi na nag-atubili pa at lihim na nagpadala ng telepathy at sinabing ito ay isang napakalaking bagay at maaari lamang niyang sabihin dito. Sumagot si Ming na magsalita ito at sinabi ni Song Tima na malapit nang magbukas ang daan ng pagiging Diyos at ang Eternal Divine Mountain ay may hawak na maraming pwesto at ang mga ito ay hindi pa naipapamahagi. Kumunat ang noo ni Ming at nagtanong kung ito ang kanyang sinasabing lihim at tila ito ay alam ng lahat. Agad na sumagot si Song Tima na pakinggan muna siya nito at ipinaliwanag na upang magtagumpay sa daan ng pagiging Diyos ay may lihim na plano ang Eternal Divine Mountain at ang mga natitirang pwesto ay ibibigay lahat sa mga half-god na may napakalakas na kakayahan. Nagulat si Ming at nagtanong kung ano ang tinutukoy nitong half-god at ipinaliwanag ni Song Tima na tiyak na alam nito na bukod sa kanilang Tianyuan ay ang mga nasa Dharma Heaven Realm ay hindi nangangahas tawagin ang kanilang sarili bilang deity kundi bilang Dharma at ang tinatawag na half-god ay hindi ang tinatawag nilang Dharma Heaven deity kundi ang mga taong may dugo ng Divine Clan. Hindi makapaniwala si Ming at nagtanong kung paano nagkaroon ng Eternal Divine Mountain ang dugo ng Divine Clan at kahit lihim na nagpapadala ng telepathy si Song Tima ay sinadya pa rin itong lumingon sa magkabilang panig at sinabing ito mismo ang lihim na kanyang sasabihin at noong mga panahong ito ay lihim na iniligtas ng Eternal Divine Mountain ang isang grupo ng mga batang babae ng Divine Clan na ipinatapo ng kanilang mga angkan sa kawalan at kalaunan ay nagkaroon ng mga anak ang mga ito sa mga kabataang lalaki ng tao at sila ang mga half-god na ito. Nagtaka si Ming kung paano nito nalaman ang ganitong uri ng lihim at sa palagay niya ay hindi dapat ito alam ng isang tulad ni Song Tima. Ipinaliwanag ni Song Tima na narinig ito ng kanyang nakatatandang kapatid mula sa isang elder na nalihis ang isipan at bumagsak ang kalooban at kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Nagtanong si Ming kung ang mga batang babae ng Divine Clan ay talagang kabilang sa 3 Divine Clans at ang 3 ito ay isa sa pinakamataas na lahi at hindi niya maisip kung paano sila nakipag-anak sa tao.
Mariing sumagot si Song Tima na sila ay kabilang sa tatlong divine clans. Natahimik si Ming ng ilang sandali at sinabing ito ay maituturing na isang lihim at maaari na silang umalis. Ang mga tao ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata at matapos ang sandaling pagkabigla ay agad silang nagmadaling tumakas mula sa kuweba at sa ilang sandali ay wala ng bakas. Hindi napigilan ni Liu Piao na magtanong kung bakit niya sila pinalaya gayong pinatay nila ang marami nilang tauhan at mahinahong sumagot si Ming na hindi naman niya sinabing patatawarin niya sila. Pagkasabi nito ay inutusan niya si Xiao Gang na tiyak na babalik sila sa Longevity Sect at gamitin ang kanilang sariling paraan laban sa kanila at halughugin ang kanilang sekta at huwag hayaang may matirang anumang mahalaga at isama ang treasure-seeking mouse. Nagtanong si Xiao Gang kung ano ang gagawin sa mga pumatay at malamig na sumagot si Ming na ang pagpatay ay dapat bayaran ng buhay at ang mga pangunahing utak sa Longevity Sect ay dapat ding parusahan. Sumagot si Xiao Gang ng pagsang-ayon at agad na naglaho at tinaya ni Ming na ang pinakamalakas na tao sa Longevity Sect ay hindi kayang talunin si Xiao Gang kaya ang misyong ito ay isang napakadaling bagay para sa kanya. Nagtanong si Liu Piao kung ano ang susunod nilang gagawin at nang malaman niyang ang nasa likod pala ay ang Eternal Divine Mountain ay hindi na niya alam kung paano tutugan dahil ang apat na Divine Lands ay palaging mga higanteng hindi magagapi at walang sinuman ang nangangahas galitin sila. Natahimik si Ming ng ilang sandali at sinabing nagkamali siya sa kanyang pagtaya at ang mga problema noon sa bangko at Hautian Sect at ngayon sa tindahan ng prutas ay nangyari dahil wala siyang matibay na pundasyon kaya sinuman ay maaaring kumuha ng kanyang mga pinaghirapan. Sumagot si Liu Piao na ganoon talaga ang mundo at kailangan nilang tanggapin ito ngunit malamig na tumawa si Ming at nagtanong kung bakit nila ito tatanggapin at sinabing mula ngayon ay ang lahat ng tindahan ng prutas ay gagamit ng pangalan ng Heavenly Dao Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Piao at sinabing kamakailan ay nagpadala ang paaralan ng 9-star na barko at pinilit ang 5 Elements Emperor na magtimpi at ang balitang ito ay kumalat ng malawak at ang mga mamamayan ng Tianyuan ay labis na nagpapasalamat sa kanila at ang kanilang katanyagan ay talagang mas mataas na kaysa sa 5 Elements Divine Dynasty at hindi mas mababa sa 4 na Divine Lands at kung gagamitin nila ang kanilang pangalan ay tiyak na walang sinumang puwersa ang mangangahas galitin sila. Sinabi ni Ming na dati ay nais niyang manatiling mababa ang profile ng paaralan at maghintay muna ng ilang panahon ngunit ngayon ay nakikita niyang kung hindi mo ipapakita ang iyong mga pangil ay ituturing kang iba na isang tupa. Mariing tumango si Liu Piao at sinabing kung magagamit nila ang pangalan ng Heavenly Dao Sect ay tinitiyak niyang sa loob ng isang taon ay mapapalitan na nila ang Eternal Divine Mountain bilang pinakamalaking puwersa sa negosyo ng prutas. Sinabi ni Ming na dahil ang paaralan ay matatag na at may malaking pangangailangan sa resources ay wala na silang dahilan upang magpakumbaba at ang Tianyuan ay isang malaking pagkakataon na tiyak na may maraming mapapakinabangan at kung ang 4 na Divine Lands at 5 Elements Divine Dynasty ay maaaring kumita rito ay ganoon din ang kanilang paaralan. Ngunit nag-alala si Liu Piao na sa paggawa nito ay direkta nilang kinakalaban ang Eternal Divine Mountain at natatakot siyang baka kumilos ito laban sa kanila dahil ito ay may malalim na pundasyon at kontrolado ang hindi lamang isang malaking mundo at ang kanilang kapangyarihan ay talagang napakalakas. Malamig na tumawa si Ming at sinabing kung talagang malakas ang Eternal Divine Mountain ay hindi sana ang Heavenly Dao Sect ang pumatay sa Devouring Parasite. Nang araw ding ito ay bumalik si Liu Piao upang muling itayo ang kanilang tindahan ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit na nila ang pangalan ng Heavenly Dao Sect at si Ming ay bumalik din at sa mga susunod na araw ay magmamasid muna siya upang makita kung magpapatuloy pa ang Eternal Divine Mountain sa kanilang mga pagkilos at kung mangangahas pa sila ay hindi siya magdadalawang isip na gawin ang ginawa niya noon laban sa 5 Elements Divine Dynasty at direktang dalhin ang 9-star na barko sa kanilang pintuan. Pagbalik sa paaralan ay nadama ni Ming na kailangan niyang maging martial god sa lalong madaling panahon at walang duda na ang pagpunta sa Martial God Valley ay magiging malaking tulong sa kanyang pagsasanay ngunit noong nakaraang taon dahil sa sitwasyon ni Ma Xianqiao at He Jing ay ipinangako niya sa Holy Lord ng Sword Pool na si Hizong na kukuha siya ng pwesto sa Sword Realm para sa kanila at sa kanyang pagtaya ay malapit na ang isang taon at kailangan na niyang makipagkita kay Hizong. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan at kapangyarihan ay hindi na niya kailangang pansinin si Hizong ngunit ang relasyon ni Ma Xianqiao at He Jing ay napakalapit at kahit hindi niya bigyan ng mukha si He Jing ay kailangan niyang isaalang-alang ang damdamin ni Ma Xianqiao kaya kailangan niyang pumunta at natural na sasama sina Ma Xianqiao at He Jing sa paglalakbay na ito.
Ang sword pool ay katulad pa rin ng dati ngunit ang pagkakaiba ay ang kapaligiran doon ay sadyang maigting ngayon at tila may espesyal na nangyayari at dahil pamilyar si Hijing sa lugar ay dinala niya si Ming upang hanapin ang kanyang ama na si Hizang at sa bulwagan ng tahanan ni Hizang ay naghihintay na ito at nang makita si Ming ay ngumiti ito at sinabing mabuti at sa wakas ay dumating na ito. Mahiyain namang binati ni Hijing ang kanyang ama at mariing suminghal si Hizang at nagtanong kung mayroon pa ba itong pagtingin sa kanya bilang ama. Sumagot si Ming na dahil pumayag na ito sa kanyang kondisyon ay bakit pa nito sinisisi sila. Hindi umimik si Hizang at si Hijang na kapatid ni Hijing ay galit na lumabas at nagtanong sa kanyang kapatid kung hindi ba labis ang kanyang ginawa noon. Ibinaba ni Hijing ang kanyang ulo at hindi sumagot at tumayo si Ma Xianchao at yumuko at sinabing lahat ng pagkakamali ay kanya at huwag nitong sisihin si Hijing. Mariing suminghal si Hijang at nagtanong kung sino siya at kung bakit ito tumatawag sa kanya ng kapatid at ang kanyang galit ay sadyang matindi. Kumunat ang noo ni Ming at nagtanong kung nagbago na ba ng isip si Hizang at pinapunta nito si Hijang palayo at sinabing natural na hindi siya magbabago ng isip at sa palagay niya ay may magandang talento ang binatang ito at si Hijing ay hindi naman talo sa kanya. Nagliwanag ang mukha ni Hijing at agad na nagpasalamat sa kanyang ama at sinabi nito na sapat na at lumabas na sila at inutusan si Hijang na dalhin ang dalawa sa likod upang makilala ang kanilang ina at kahit labis na ayaw ni Hijang ay sumunod pa rin ito at dinala ang mag-asawa palayo. Nang tumahimik ang bulwagan ay nagtanong si Ming kay Hizang kung bakit maigting ang kapaligiran ng sword pool at kung may nangyayari ba. Naging seryoso ang ekspresyon ni Hizang at sinabing ang pag-aagawan para sa pwesto sa Sword Realm ay nagsimula na kahapon at si Zuo Daohuang ay may pagkakataong makapasok sa unang 5,000 at sapat na ito upang makakuha siya ng isang pwesto. Nagtaka si Ming at sinabing ang pagkakaroon ng pwesto ay isang mabuting bagay ngunit nagtanong kung bakit maigting ang kapaligiran. Ipinaliwanag ni Hizang na ang lolo ni Zuo Daohuang ay si Zuo Tianheng na dating Holy Lord at ang kakayahan nito ay mas mataas sa kanya at noong panahong ito ay kung hindi namatay nang di inaasahan ang kanyang anak ay hindi niya makukuha ang posisyon ng Holy Lord at ngayon ay buong lakas nitong sinasanay ang kanyang apo at kapag nakakuha si Zuo Daohuang ng pwesto sa Sword Realm ay tiyak na kikilos ito laban sa kanya at ang kanyang sariling dangal ay hindi mahalaga ngunit maraming elder at alagad ang sumusunod sa kanya at kung siya ay bumagsak ay magiging napakalungkot ang kanilang kahihinatnan. Hindi maunawaan ni Ming kung bakit dahil lamang sa pagpasok sa Sword Realm ay magkakaroon ng karapatan si Zuo Daohuang na agawin ang posisyon ng Holy Lord at ipinaliwanag ni Hizang na kapag nakapasok siya roon ay tiyak na may makakamit siyang pag-unlad at ito pa lamang ay sapat na upang kusang bumaba siya sa kanyang posisyon at hindi nito nauunawaan ang kahalagahan ng Sword Realm dahil hindi ito taga-Sword Pool. Ngunit bahagyang naramdaman ni Ming na si Hizang ay sadyang may itinatago at dahil dito ay hindi niya lubos na maunawaan ang buong sitwasyon ngunit hindi na niya ito tinanong pa dahil kapag nakapasok na siya sa Sword Realm ay magiging malinaw ang lahat. Nagtanong si Ming kung paano siya makakalahok gayong nagsimula na pala ito at hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tournament na ito. Sinabi ni Hizang na nais niyang lumahok si Ming bilang kanyang alagad at sa susunod na umaga ay sasama siya rito. Nagulat si Ming at nagtanong kung bakit bilang alagad nito at sumagot si Hizang na ito ay para lamang sa panlabas na anyo at kailangan lamang nitong tawagin siyang guro sa harap ng iba. Hindi naman ito minasama ni Ming at ang pagkilala ng isang huwad na guro ay hindi naman masama at wala mawawala kaya pumayag siya. Nagpatuloy si Hizang at sinabing sa tournament na ito ay hindi kailangang maglaban ang mga kalahok sa isa't isa at kailangan lamang talunin ang mga sword puppet. Nagtanong si Ming kung ang mga puppet ang susubok sa kanilang kakayahan at kinumpirma ito ni Hizang at sinabing ang bawat isa ay bibigyan ng marka at ang pagkakasunod-sunod ay batay sa antas ng marka at ang nasa loob ng 5,000 ay makakakuha ng isang pwesto at ang nasa loob ng 3,000 ay 3 pwesto at umaasa siyang makakapasok si Ming sa loob ng 5,000 o kahit 3,000 at kung mas mataas ang ranggo ay mas malaki ang pakinabang at mas malakas ang magiging tulong sa pagpasok sa Sword Realm. Nagpatuloy si Ming at sinabi niyang naaalala niyang binanggit ni Hizang na ang mga nasa loob ng 300 ay tila may sekretong gantimpala at lalo na ang mga pumapasok sa unang 100 ay may napakalaking makakamit. Natural na alam ni Hizang ang iniisip ni Ming at ngumiti siya at sinabing kung makakapasok ito sa loob ng 3,000 ay 2 pwesto lamang ang kanyang kailangan at kung mas mataas pa ang ranggo nito at may karagdagang gantimpala ay 2 pwesto pa rin ang kanyang kukunin at ang iba ay mapupunta na rito.
Sa kanyang paningin ay sapat ng mabuti kung makapasok si Ming sa loob ng 5,000 at napakahirap ng makapasok sa 3,000 at lalo na ang 1,000 o 300 dahil napakaraming kalahok sa tournament na ito at hindi lamang mula sa mga sibilisasyon ng tao kundi pati na rin sa ibang mga sibilisasyon kaya sadyang napakatindi ng kompetisyon at ang pagpasok ni Zhuo Daohuang sa loob ng 5,000 ay nasa labas na ng kanyang inaasahan kaya siya ay labis na nagulat. Nagkaroon ng pag-iisip si Ming at sa loob ng 300 ay makakakuha ng 30 pwesto at tiyak na napakahalaga ng mga ito kaya agad siyang nagtanong kay Hizong kung magkano ang maaaring halaga nito kung ipa-auction niya ang mga pwesto. Tiningnan siya ni Hizong na may hindi makapaniwalang ekspresyon at nagtanong kung ibebenta niya ang mga pwesto at ipinaliwanag na ang mga pwesto sa Sword Realm ay sadyang napakahalaga at hindi ito mabibili ng pera at kung ito ay ipa-auction ay ang presyo nito ay magiging lubhang nakagigimbal at sa palagay niya ay walang sinumang puwersa ang magiging hangal upang ibenta ang mga ito sa auction. Naisip ni Ming na kung sakaling makapasok siya sa loob ng 300 ay magbibigay siya ng 2 pwesto kay Hizong at may natitira pang 28 at mag-iiwan lamang siya ng ilan para sa kanyang sarili at ang iba ay mas mabuting ibenta na lamang ngunit hindi na niya ito ipinaliwanag pa at sa halip ay nagtanong tungkol sa mga detalye ng gantimpala. Ngunit kahit si Hizong ay hindi gaanong maraming nalalaman tungkol dito at sinabi lamang nitong sa itaas ng 300 ay habang mas mataas ang ranggo ay mas pambihira ang mga premyo at lalo na ang mga pumapasok sa unang 100 ay makakatanggap ng 100 pwesto at karagdagang superior na gantimpala. Kung ano ang superior na gantimpalang ito ay hindi alam ni Hizong ngunit naniniwala siyang ito ay isang bagay na sadyang pambihira. Pagkatapos nito ay nagkasundo silang sa susunod na umaga ay pupunta sila sa Sword Realm upang lumahok sa tournament. Pag-alis sa tahanan ni Hizong ay hinanap ni Ming si Ma Xianchao at mukhang napakasaya nito at alam ni Ming na malamang ay naayos na nito ang kanyang biyenang babae at nagtanong siya kung pumayag na ang ina ni Hijing. Ngumisi si Ma Xianchao at sinabing sa palagay niya ay gayon nga at hindi naman ito nandidiri sa kanya. Inilayo siya ni Ming at ipinaliwanag ang sitwasyon ng tournament at nagtanong kung magkano sa palagay nito ang halaga ng mga pwesto. Nag-isip si Ma Xianchao at sinabing mahirap sabihin at kung ipa-auction ay maaaring umabot ito ng ilang 10 hanggang 100 bilyon ngunit maaari rin namang ilang 10 milyon lamang. Sumagot si Ming na huwag nang umasa ng 100 bilyon at sapat na ang ilang 10 bilyong longevity coins. Nagtatakang nagtanong si Ma Xianchao kung bakit ibebenta ng kanyang Panginoon ang mga ito at sinabing ang mga pwestong ito ay maaari nilang gamitin sa kanilang sarili at ang Heavenly Dao Sect ay puno ng mga talento kaya bakit hindi sila papuntahin sa Sword Realm upang magsanay. Sumagot si Ming na pupunta sila ngunit hindi lahat at nagpasya siyang ang mga personal na disciple lamang ang papupuntahin sa Sword Realm. Nag-isip si Ma Xianchao at sinabing ipaubaya na lamang ito sa kanya at ang mga bagay tulad ng pwesto sa Sword Realm ay kailangang dalhin sa isang superior na trading house para sa auction at ang pamilyagan ng sibilisasyong pandigma ang pinakamahusay sa auction at kung sila ang kanilang kakatrabahuhin ay tiyak na makakakuha sila ng magandang presyo. Nang marinig ang tungkol sa pamilya Gan ay tumawa si Ming at isinalaysay ang kanyang pagkakakilala kay Gan Jiamei at nang marinig ito ni Ma Xianchao ay natulala siya at sinabing ang kanyang Panginoon ay sadyang napakaswerte at nakilala pa nito ang anak na babae ng pinuno ng pamilya Gan at hindi pa banggitin ang iba ay ang token pa lamang ay sadyang napakahalaga na at sa tulong nito ay ang mga trading house sa ilalim ng pamilya Gan ay tiyak na handang makipagtulungan sa kanila at magbibigay ng malaking diskwento. Sumagot si Ming na titingnan muna niya kung anong ranggo ang kanyang makakamit at kung makapasok lamang siya sa loob ng 3,000 ay ang lahat ay walang saysay ngunit kung makapasok siya sa 1,000 o kahit 300 ay maaari siyang kumita ng malaki. Hindi pa sila gaanong nakakapag-usap ay biglang lumabas si Hijang at tinitigan si Ming at nagtanong kung saan talaga nagpunta si Liu Piao at noong una ay upang iligtas si Hijing ay hiniling ni Ming kay Liu Piao na ilayo si Hijang at ngayon pagkaraan ng maraming araw ay muli itong nagtatanong tungkol sa kanya. Malamig na tumawa si Ming at nagtanong kung ano ang kinalaman nito sa kinaroroonan ni Liu Piao at mariing ikinuyong ni Hijang ang kanyang mga kamao at sinabing ito ang sword pool at mas mabuting huwag itong maging mayabang. Sumagot si Ming na siya ay palaging mayabang at ano ang magagawa nito at kahit si Hijang ay nasa ika-6 na antas ng Dharma Heaven ay hindi niya ito pinansin at sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay kaya niyang labanan maging ang ika-9 na antas ng Dharma Heaven. Galit na galit si Hijang at handa na sanang umatake ng isang kidlat ang bumaba mula sa langit at ito ay ang adamantine rat na bumalik at dumapo ito sa balikat ni Ming at matalim na tiningnan si Hijang at ang huli ay nagulat at umatras ng paulit-ulit.
Tuwang-tuwang nagtanong si Ming kung tapos na ang kanyang gawain at naglabas ang adamantine rat ng isang storage ring mula sa kanyang bibig at sinabing ang longevity sect ay kanyang ninakawan ng lubusan at ang kanilang pinuno ay kanyang sinaktan at ang lahat ng lumahok sa pagnanakaw sa kanilang tindahan ay pinatay na niya. Nasiyahan si Ming at tumango at sinabing mahusay ang kanyang ginawa at ang mga ninakaw ay sa kanya na at tuwang-tuwang nagpasalamat ang adamantine rat at si Hejiang sa tabi ay natulala at naisip na ninakawan nito ang longevity sect at narinig na niya ang sektang ito at hindi ito mahina at kahit siya na nasa ika-6 na antas ng Dharma Heaven ay hindi mangangahas na guluhin ito. Nagtanong ang adamantine rat kung papatayin ba niya si Hejiang at ngumiti si Ming at sinabing siya ay anak ng Holy Lord at hindi maaaring patayin ngunit kung muli itong maging walang galang ay turuan na lamang ito ng leksyon. Mataman na tiningnan ni Hejiang si Ming at tumalikod at umalis at sa harap ng isang longevity realm na master ay hindi siya nang ahas na gumawa ng gulo kahit ang kanyang ama ay ang Holy Lord. Pag-alis ni Hejiang ay dinalaw ni Ming ang mag-amang Mu Jianchen. Noong siya ay nagpapanggap bilang si Long Xiaobai ay nanatili siya sa tabi ni Mu Jianchen ng ilang panahon at nakuha pa ang Invisible Sword ngunit nagbago na ang lahat at siya ay bumalik sa kanyang pagkakakilanlan bilang si Ming at si Mu Jianchen ay wala na sa mundo at kalahating taon na ang nakararaan ay pinatay ito ng kanyang mga kaaway at nagpadala ang sword pool ng mga tao upang habulin ang pumatay ngunit nakatakas pa rin ito at ang kanyang anak na si Mu Lianhua ay patuloy na naghahanap ng bakas ng pumatay sa labas at wala sa Holy Land. Sa harap ng tirahan ni Mu Jianchen ay huminto si Ming ng ilang sandali at pagkatapos ay tumalikod upang umalis ngunit pagkaraan ng ilang hakbang ay narinig niya ang isang tinig na nagsasabing na balitaan nitong ang Holy Lord ay may bagong alagad na nagngangalang Ming at hindi nito inaasahang siya nga ito. Ang tinig na ito ay medyo pamilyar at hindi na kailangan pang lumingon ni Ming upang malamang si Zhuo Daohuang ang dumating at noong taong ito ay natalo siya nito sa sword tournament at pagkatapos ay pareho silang pumasok sa sword pool at ang isa ay nakuha ang no life sword at ang isa ay ang invisible sword. Lumingon si Ming at mahinahon niyang sinabing matagal na silang hindi nagkikita at nagtanong kung kumusta na ito. Sumagot si Zhuo Daohuang na pinag-aalala pa siya nito at hindi niya ito nalilimutan kahit sandali. Bahagyang ngumiti si Ming at sinabing ang pag-alala nito sa kanya ay malamang na hindi mabuting bagay. Nagtanong si Zhuo Daohuang kung kailan siya naging alagad ng Holy Lord at sumagot si Ming na wala itong kinalaman dito at kung talagang nais nitong malaman ay maaari nitong tanungin ang Holy Lord. Mariing suminghal si Zhuo Daohuang at sinabing malinaw sa kanya kung bakit siya tinanggap ng Holy Lord bilang alagad sa panahong ito at hindi na niya kailangang magtanong pa ngunit buong kabutihang loob niya itong binabalaan na ang mga bagay ay hindi kasimple ng nakikita at ang panganib ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kalmadong sumagot si Ming at sinabing nabalitaan niyang pumasok ito sa loob ng 5,000 at tiyak na nakakuha ng isang pwesto sa Sword Realm at binati niya ito at sinabing kung siya ay pupunta ay tiyak na makakapasok siya sa loob ng 3,000. Tumawa ng malakas si Zhuo Daohuang at sinabing napakayabang nito at nagtanong kung alam ba nito kung ilang sibilisasyon ang lumalahok sa tournament at sa palagay ba nito ay kaya nitong pumasok sa loob ng 3,000 at kahit siya ay hindi nakapasok sa loob ng 5,000 sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan at tiniyak niyang si Ming ay hindi makakapasok kahit sa 5,000. Sinabi ni Zhuo Daohuang na hindi na siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap at sinabi ng No Life Sword na ang isa sa kanyang matandang kasama ay nasa katawan ni Ming. Agad na nagsalita ang Invisible Sword at sinabing naramdaman nito ng No Life Sword at tiyak na sinabi nito sa kanyang Panginoon. Nagtanong si Ming kung ang nasa katawan nito ay ang No Life Sword at malamig na tumawa si Zhuo Daohuang at sinabing siya nga ito at nangangahulugang si Long Xiaobai at si Ming ay iisang tao at nagtanong kung siya ba ay si Ming o si Long Xiaobai. Ngumiti si Ming at sinabing tila nakita siya ng No Life Sword noon at totoo ngang siya si Long Xiaobai ngunit ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay si Ming at sa Three Emperors Great World ay ganoon din ang kanyang sinabi kaya natural na pananatilihin niya ang parehong paliwanag. Mariing suminghal si Zhuo Daohuang at sinabing siya nga si Long Xiaobai ngunit ang Qi Tian sect ay matagal nang nawasak at nagtanong kung may lugar pa ba siya sa Tianyuan. Natural na hindi alam ni Zhuo Daohuang ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Qi Tian sect at ang pinagmulan ni Long Xiaobai at hindi rin ito sasabihin ni Ming at mahinahon niyang sinabing huwag itong mag-alala at siya ay pumasok na sa sword pool at sa hinaharap ay dapat silang magkasundo ng mabuti. Ikinaway ni Zhuo Daohuang ang kanyang manggas at sinabing siya na ang bahala sa tournament at kapag namatay siya roon ay huwag nitong sabihing hindi siya binalaan nito.
Pinagmasdan ni Ming si Zhuo Daohuang na papalayo at kumunat ang kanyang noo at sinabi sa kanyang sarili na si Hizong ay talagang may itinatago sa kanya at si Zhuo Daohuang ay tila may alam sa loob ng bagay na ito. Sinabi ng Invisible Sword na nakipag-usap siya sa No-Life Sword at ang Panginoon nito na si Zhuo Daohuang ay nasa Sacred Saint Realm na ngunit mayroon itong isang incarnation na nasa antas ng Martial God at sadyang napakalakas. Mapaghamak na ngumiti si Ming at sinabing kung sila ay maglalaban ay kaya niya itong patayin sa isang galaw lamang at bilang isang martial art saint ay mayroon siyang matalas na paghuhusga sa lakas ng kalaban at agad niyang natutukoy kung ang isang tao ay malakas o mahina at ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Zhuo Daohuang ay isa itong taong kaya niyang tapusin sa isang galaw at hindi dapat alalahanin at natural na ang pakiramdam na ibinibigay niya kay Zhuo Daohuang ay ganap na naiiba at ito ay tila malalim at mahiwaga at hindi nito mahusgahan ang tunay na pagkakaiba ng kanilang lakas. Sinabi ng Invisible Sword na may isa pang mensahe ang No-Life Sword at nagkaroon ng pag-iisip si Ming at nagtanong kung ano ito at sumagot ang Invisible Sword na hindi ito nagdetalye at sinabi lamang na ang paglalakbay sa Sword Realm ay lubhang mapanganib at may malaking kahalagahan at hindi ito kasimple ng nakikita. Sumagot si Ming na gaano man ito kapanganib ay kung kaya ng iba ay kaya rin niya at pagkasabi nito ay bumalik siya sa tahanan ni Hizong. Kinabukasan ng mag-umaga ay isinama ni Hezong si Ming sa Sword Realm at bilang isang Longevity Realm na Master ay ikinaway lamang niya ang kanyang kamay at dinala si Ming sa isang kakaibang espasyo at oras at mabilis silang naglakbay at makalipas ang halos kalahating araw ay biglang naging matatag ang kanilang paligid at ito ay naging ganap na puti at nang tumingin si Ming ay wala na si Hezong sa kanyang tabi at kasabay nito ay isang tinig ang narinig. Ang tinig ay nagmula sa lahat ng direksyon at tila ito ang namamahala sa tournament ng Sword Realm at nagtanong ito ng kanyang pinagmulan at pangalan. Ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili bilang isang alagad ng Sword Pool Holy Land ng Tianyuan. Sinabi ng tinig na dapat makinig siyang mabuti at sa tournament na ito ay hindi direktang naglalaban ang mga kalahok, ngunit hindi ito nangangahulugang walang panganib at sa kabaligtaran ay ang mga sword puppet ay pumapatay din at batay sa mga nakaraang resulta ay sa mahigit 38 milyong kalahok ay mahigit 29 na milyon ang napatay, mahigit 3 milyon ang malubhang nasugatan at mahigit 38 milyon ang bahagyang nasugatan at ang tunay na hindi nasaktan ay mahigit 2 milyon lamang at pagkatapos ay nagtanong kung nais pa ba niyang magpatuloy. Dahan-daang tumango si Ming at sinabing oo.